Idolo, Senator Miriam Defensor Santiago! Hello, ma'am! Hello again, ma'am! Oh, my goodness! I always, once in a blue moon, I would bump into you but I've never seen you because of me, because of my show. And now you're here. Ma'am, I know sa gitna po ng napaka-busy niyong schedule. I tweeted you. I apologized for the informality of the invite. Pero pinagbigyan niyo po kami. Maraming salamat po. May I just say, any hearing po sa Senado is not the same without you. Totoo po yan. Ma'am, sa gitna po ng gulo ng politika, bakit mahal na mahal nyo pa rin po ang trabaho nyo? Dahil nakakatulong tayo sa mga mahihirap, yung mga walang boses, yung mga hindi mahilig magnakaw ng pera, nanakawan lang ng mga nagyayabang, at yung mga nangangailangan talaga ng serbisyo ng gobyerno. Kaya kahanga-hanga itong show mo, Sharon, dahil susubukan mong matulungan ang ating mga little people, kung tawagin man. Ma'am, that's really my dream. That's really my dream po. Kaya siguro naman ay pakisamahan na ninyo ako na i-launch natin ngayong hapon ang Sharon for Senator Movement. Oh my goodness! I was just gonna ask you. Pero sana mamaya pa nagdadalawang isip ako dahil wala po sa aking script yon. I was going to ask you, ma'am, my father was a mayor he was the longest serving public servant in the history of Philippine politics. And I was going to ask you, since it's in my blood, of course it doesn't follow, but if you thought that I should run for any office, talaga po, kailangan mag-senadora ako? Kailangan dahil mas malawak ang matutulungan mo. Totoo po, ma'am? Sa pribado lang kamukha nitong TV show, it will do some good. Pero mas maganda kung meron kang kapangyarihan ng Senado at meron kang abilidad sa pagsalita para mapilit mo, mahatak mo yung ibang kapwa senador mo na magtulong sa mga mahihirap. Ang una mong dapat gagawin dyan ay pag-aralan mo ang martial arts, yung mga pag-aralan. Ma'am! Yan pa naman ang hilig ko! Noong 8 years old po yata ako nung namatay si Bruce Lee. Sa buong St. Paul College, Pasig, ako lang po yata ang batang umiyak at nagluksa dahil namatay siya. Wala yata may kilala sa kanya noon kasi I have a brother who's 5 years older. So everything he liked, I like. Especially martial arts. Ayan po. Natutuwa po ako because I found out only recently na naging teacher po kayo ni Kiko. Yes. And then I asked him, sabi ko, stricta ba siya? Matapang ba? And I have to admit, I was surprised sa kanyang sagot po. Sabi niya, alam mo, tama lang. At saka, she was very fair. Yes. Napaka-fair daw ni Senator Miriam. Grabe talaga. Ma'am, ang tawag sa inyo, the Asian Iron Lady. Pero nung panahon na yon, siguro nililigawan ka ni Kiko kasi kung minsan hindi nagbabasa ng leksyon. Hindi po. I think that time di pa po niya ako kilala. Oho. Kasi kung wala siyang inspiration. Wala pa ho. Tsaka huminto yan kasi tumakbo ng konsehal. I think po. So it took him a while to finish law school. Okay. Opo. Ma'am, yung Iron Lady, nabanggit ko po kasi sa Asia daw, kayo daw po yun. Tapos, it was very nice to learn ng idol nyo is Margaret Thatcher. Yes. Have you seen the movie? No, nakita na kami personal. And Kaya mahal na mahal ko siya. Masyado siyang focus siya sa ginagawa niya. At intinding-intindi niya kung anong mga hakbang niya. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy. At ang sabi niya sa akin, huwag ka na nagbabasa ng mga malisyoso na columns sa dyaryo o sa iba pang media. Yung mga paninira po. Laban sa iyo dahil masisira lang ang araw mo. Dahil ako kanya, hindi ko binabasa iyon. Kaya yun ang sinusunod ko. Dahil sabi niya, bayaan mo kung anong pinapaniwalaan mo, ilaban mo. Kaya ako sa kanya, dito sa Pilipinas, lumalaban rin ako. Ngayon kung ayaw nilang lumaban ng pares, di suntukan kami pwede rin. Ma'am, kasi po, meron po akong remember once po, I sent you a tweet. And I just
I just took a chance. I wasn't even sure if it was really you. Sabi ko, I'm just hoping it's really her. Sabi ko po, ma'am, I have some haters saying very painful words to me on Twitter, and I'm not used to these words, and not only to me but also to my daughter. Ma'am, sabi nyo, di ba napakabuti yung tao, napakabuti yung asawa, pinaglalaban nyo ang dapat. Pero pag matapang, sabi nyo, kahit suntukan tayo, ganun din po ako eh. Pero hihingan ko lang po kayo ng isang napakalaking pabor, Senator Miriam. Since talagang kayong tinitingala ko, pakisabihan naman po itong mga to. Kasi masyado ho silang masakit magsalita sa akin. Puro po kasi nungalingan. At saka po, masyadong basura ang mga words nila. Mapanira lang. It's already verbal abuse. Yes, it is. Sa Ingles. And they're hiding behind, you know. Hindi mo malaman kung sino sila. That's true. So, would you kindly come to my defense, ma'am? O di sabihin mo, tumigil ka na. Maliban sa pangit ka, mababa pa ang IQ mo. Ma'am, kung hindi po kayo senador o teacher, ano po kayong trabahong pinasok niyo? Bombshell ako sa Hollywood. I assume your IQ is, you know, mensable. Are you a part of Mensa? No. No, but of course, we already kind of know ang Kasi IQ lahat ni ng Ma'am tao eh. talagang marurunong. Hindi lang tayo na training ng ganyan. Eh kasi kami, ang tatay namin, martial arts expert, abogado din. At saka, di matatakot ka pag nagdisiplina, martial arts siya, hindi namin alam kung anong abutin namin, kung karate o judo o taekwondo. Tapos legal pa. Tapos nanay namin, she was, ang galing-galing niya sa mathematics. Mas mabilis pa siya sa calculator. Kaya wala kaming mapili na talaga sa buhay. Kailangan maging marunong kami dahil kung hindi kami pinapansin. Kaya lahat ng tao, hindi tama yun na kukunti lang marunong. Lahat ng tao may ganyang dunong. Hindi mo lang kasi binubuksan. Kasi walang nagturo sa iyo. Una, kailangan believe ka na pare-pareho lang. Ang IQ ng mga tao pare-pareho lang halos. Kukunti lang yung talagang mga genius. Pero ma'am, nako, I disagree. Kasi iba po kayo. Sabi nyo nga po in an interview, one of the more recent interviews na nabasa ko po, yung maliit pa kayo, alam nyo po ba, makwento ko lang po, sa isang very recent article na interview po sa kanya, binasa po niya ang encyclopedia from beginning to end. Tinapos po niya. Tapos sa Iloilo po, merong isang library doon. It was the USIS. Right. At alam niyo po ba, ang ginawa niya po, you were about 8 years old. Yes. Hindi po siya pumili ng kategorya o ng mga ilang titulong. Ginawa po niya, inubos niya, inisa-isa po niya clockwise. Lahat ng libro sa loob ng library. So talagang alam na natin, ang Jedi Master na si Senator Miriam, walang inuumpisahan na hindi tinatapos. Kaya po kayo, tama rin po yun, ang dunong po ay dapat talaga binubuksan. That's right. Senator, meron pa po ba kayong kinatatakutan sa mundo ng politika? O sa buong mundo na kamo? Opo, sige po. My reply to you is ha ha ha. In other words, wala. Wala akong katatakutan dahil ano magagawa niya sa katawan ko? Hiwa-hiwain lang naman niya ako eh. So, halimbawa ganito, minsan nang bago akong kasal, napunta ako sa Nepac Uni, drive ko ang sarili ko sa maliit kong sasakyan. Pagkatapos nagpila kami, siguro Holy Week iyon, bibili kami ng baboy. Ang nauna sa akin, mukhang mahirap na babae. Nag-order siya 1/4 kilo ng baboy. Ininsulto siya ng polkero. Sabi niya, nag-una ka pa sa pila, 1/4 kilo lang palang orderin mo. Eh, nahiya na nga yung babae, sige pa siya ng sige. Habang hinihiwa niya, sinutuloy pa rin niya yung paglalait sa babaeng yon. Eh, abogada na ako noon, kaya nang lumipat na ako ng posisyon, nauna na ako doon sa babae, kako tumigil ka kung hindi barilin kita. May baril akong baon eh. Opo, ano po reaksyon niya? Ba't ano pang relasyon mo? Wala ka kung ganyan. Bastos ka lang talaga. So, natuto po. So, I said, antay ka dito, kukunin ko baril ko. And then, talagang pumunta ako sa sakyan ko, kinuha ko baril ko, bumalik ako ganyan kasi may dala siyang malaking butcher's knife eh. Aba. Teka, ako hindi naman pares.
Eh, ikaw lalaki ka, ako babae lang ako, matanda ka na, bata lang ako, ay meron kang malaking kutsilyo. Antayin mo't kunan ko baril ko. Isang Oh. bala ka lang. Oo. Ayan, pantay na tayo. Ako, senador. Saka mag-apologize ka dyan. Eh, bakit kung 1/4 kilong orderin niya? Bakit ang dami mong sinasabi? That's true. Anong relasyon dyan? Tsaka yun lang po ang kaya eh, imbis na At tulungan. umiyak na nga itong alin na tutulungan ko. Sabi niya, tumigil ka na lang, miss. Sabi niya, hindi. Umuwi ka na. Ang suplian ka na ba? O umuwi ka na. Palagay ko po ngayon, pag nakikita niya kayo, namumukan pa po niya kayo. You Thank you, never sir. forget the face of someone who does something so kind for you, to you, right? Basta bata pa lang ako ganyan, nagagalit ako sa mga taong ganon. Sobrang yabang. Opo, tama po yun. Ma'am, naiyak na po ba kayo sa inis? Kahit paano, kahit po sa mga nakakasalamuhan niyo sa Senado? Ay, minsan? never. Never. Hindi nila ako mapapaiyak. Pag uwi ko sa bahay, sinusuntok ko ang pader o kaya hinampas kong ulo ko sa pader. Pinapatigas ko dahil baka mamaya i-headbutt ko sila eh. Headbutt yung ulo mo, ang ulo, ang noo niya at ang noo mo, pinapasalubong mo ng ganyan. Di, nakalamang ka na dahil hindi siya handa eh, magaganyan. Para tayong malapit tayo sa wrestling pumunta. Ma'am, ano po ang pinaka At nakakatawa? saka pag sinuntok mo ang tao, di ba nakaganyan ka? Ganyanin mo yan, parang trigger ng Baril. baril ganyan. Tapos pag naman, ganyanin mo bigla, di hanggang sa tama. Tama. Ang dami ko Pag natutunan. nahulog, sipain mo pa. Kasi baka bumama. Mahirap na, maisa. Baka pagtalikod may baril Ang pala. sabi ng tatay ko noon, ang pinakamagandang paraan na makaganti ka sa kalaban mo, hintayin mong tulog. Huwag mong kalabahanin ang harapan. Antayin mong natutulog siya. Alam niyo po, ganyan po ang turo ng matalino. Hindi yung, kasi di ba pagtapang-tapangan, kailangan mag-jewel tayo. That's Nakatalikod, tapos pagharap. Magbahala, unahan kayo. Sino? Hindi eh. Ba't kailangan? Hintayin mo matulog, tsaka mo barilin. Yun ang matalino. Ma'am, sa Senado po, ano po ang pinaka-naalala niyong funny or unforgettable na experiences na nagkaroon po kayo? Merong isang matanda na senador at kung minsan, ayon sa katandaan namin, kami pinipili na mag-preside. Halimbawa, ang Senate President ay absent or may importanteng bisita. So, pinakamatanda ang pinapaupo dyan, magiging acting Senate President siya. Ngayon, merong isa, na tanda-tanda na niya, natulog siya doon habang nag-preside siya. Ngayon, tumayo na ako, nagsasalita ako. Kaya pala walang kibo kasi tulog na tulog. Hindi po na-televise yun? Huwag ko lang. Sino po ba yan? Para alam na namin. Huwag na. Bibigyan namin ng kape. Ano pa po, ma'am? Yung mga unforgettable po sa inyo? Ako, pag impeachment trial, ginugutom ko minsan kasi ang tagal eh. We start at 2 o'clock and Opo. sometimes it will end at 7, no? And sometimes we have a break, sometimes not. So, ginugutom ako. Nag-ikot ang mata ko sa session hall. Nakita ko na mukhang kontento ang aking mga kapwa senador. Iyon pala, meron pala isang senador ng kanyang drawer puno ng pagkain. Mamili ka. Meron siyang tsokolate, meron siyang biskwit, Sino po ito? meron siyang Kaibigan ko adobo. po ba ito? Si Senator Jinggoy Estrada. Naku, kay best friend ko nga! Okay, sabi ko na nga ba, kumpare ko po yan, mahal na mahal ko po yan si Chikoy. Saka kung Sabi ayaw ko mo na yung binigay niya sa iyo, pinapadala, sasabihin, gaganon ka, pinapadala ni Senator Jinggoy. Halimbawa, tsokolate. Kung ayaw mo, sumulat ka, adobo sandwich, ibalik mo. May order. Hindi, napaka-sweet po talaga thoughtful ni Jinggoy. Ma'am, kung hindi po kayo senador o teacher, ano po kayo ang trabahong pinasok niyo? Bombshell ako sa Hollywood. Sa? Ano po? Bombshell kayo? Sa? Hollywood. Sabi ko nga kanina eh. Ma'am naman, nakakagulat. Hindi kasi kanina binabasa ko about her.
alam niyo bang, meron ng mga naisulat about Senator Miriam sa mga, publications like Time Magazine, the International Herald Tribune, napakaraming mga talagang nirirespeto ng buong mundo. Sabi ko, biro mo ako, dream ko lang ma-FHM. Yung pala si ma'am gusto mag-Hollywood bombshell. Actually, nung bata po kayo, ma'am, ang ambisyon nyo daw po talaga, ang pangarap nyo yung maging isang madre. Anong panahon na iyon kasi, lahat kaming mga maliliit na babae, pinaka-ambisyon namin maging madre kami lahat. Buti hindi ako natuloy dahil patay na isa sa amin ni Mother Superior ngayon. Ma'am, pakiulit lang po yung sinabi sa inyo ni Cardinal Sin, yung advice niya sa inyo. Sabi niya, Cardinal, gusto ko sana mag-eskwela tungkol sa aking pananampalataya dahil hindi ko masyadong naintindihan. Utos ng utos lang naririnig ko, pero hindi ko naririnig ang explanation. Kasi nagka-masters po kayo sa theology. Kaya gusto ko sana, maski may doctorate na ako sa batas, babalik ako sa eskwela at kukuha ako ng masters ko sa theology. Yung pag-aaral ng pananampalataya. Sabi niya, huwag kang pumunta dyan sa isang eskwelahan na yan kasi masyado silang conservative. Pumunta ka sa mas modern ang theology. Kasi kung pumunta ka sa conservative, baka mamamatay o mapari sa iyo. Atakihin sila. Pag pumasok kayong confessional, lalabas yung pare. Di mo kaya. Pero, bakit niyo po naisip yun, a master's in theology, after all the things that you know? Para maintindihan natin, bakit nandito tayo? Actually, these are the basic questions in philosophy. Saan ako nanggaling? Bakit ako nilagay dito sa mundo? Saan ako papunta? Sino ba talaga ako? Ang pagkakilala ko. These are actually the basic philosophical questions. Or in other words, itong tinatawag na meaning of life. Anong kahulugan ng buhay na binibigay sa tao dito sa mundong ito? Ang mundo talagang malungkot na lugar. Sa umpisa pa lang. Dahil kaya kung alam ko lang ganito pala kalungkot ang buhay at kasalimuot ng buhay, oras na hinugot ako ng doktor, nagpagtiwakal na sana ako. Nagpatiwakal na. Tsaka, kasi pag pinanganak ka, natural, mahal mo yung pinanggalingan mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo. Sigurado iyan na kung nauna sila sa iyo, mauna rin silang mamamatay. So you are born into misery almost from the day of birth. Kaya kailangan may palagi kang iniisip, ano ang layunin ng Panginoon para sa akin? Bakit ako linagay sa sitwasyon na ito? Kasi biro nyo, yung pong nag-aral kayo, you have a master's in theology, religion, and faith. Tapos, ang paborito nyo daw pong mga babasahin, philosophy books. Yes. And your favorite is Nietzsche. Right. So, parang may konting talagang you are trying to find out what the meaning of life is. That's right. Because, these are the two major, Ma'am, sabi nyo daw po dun sa interview ninyo, kung meron kayong tanong sa sarili ninyo, ang tanong daw niya po ay ito, bago tayo pumunta sa break. Sabi daw po ni Senadora, bakit daw walang nagtanong sa kanya kung gusto niyang ipanganak? Sa aming pong pagbabalik, mas makikilala pa po natin si Senator Miriam Defensor Santiago. Ayan, Senator, napag-usapan po yung asawa. Sa isang nabasa ko pong interview ninyo, sabi niyo po, napakaligaya niyo pong mag-asawa. How long have you been married po? 40. Over 40 years. 40 years. Over 40 years. Wow! Hindi ko nakita itong aking asawa sa ngayon. Siguro ngayon, dahil may pagka-eccentric ang personality ko, pang-5 na siguro ang asawa ko, pang-6 na, nag-divorce na siguro ako, married over and over. Pero magkasundo kami. Sabi niyo nga po, you were saying polar opposites. Yes, we are polar opposites dahil kung ano yung ginagawa ng isa, yung kaibahan ang ginagawa naman ng isa. So we are in a state of perpetual fascination with each other. Wow! That is what I wish for. Dahil magkaiba kami, halimbawa sa pagtulog lamang, I like to go to bed early and wake up very early, and my husband likes to go to bed very, very late and he wakes up very late. Things like those. Ay baliktad naman kami ni Kiko, ma'am. Ako naman po yung gusto ng late, siya yung early. Because of your profession. That's true, but I also enjoy, enjoy the quiet. I'm sorry, but I'm going to interrupt you. Nadidistract ako kasi ang ganda ng cleavage mo eh. Ay, sorry po, jumpsuit po. Ma'am, I told you, if you want to be a bombshell, my ambition is FHM, not FMD. Okay. Foot and mouth disease, not that. Okay?
Pero ma'am, Ba't hindi nila ko bigyan ng testigo na ganyan sa impeachment? O di mainit ulo ko. ma'am, nawala tuloy ako. Kasalanan mo cleavage. Okay, itataas ko. Ayan. Senator, ano pong paborito ninyong lutuin? Do you still find time? Yan. Ang bata ko, mahilig talaga akong magluto. Hanggang ngayon, nung nag-asawa ko, lahat ng kapatid kong nag-eskwela sa UP, doon nakatira sa amin. Kaya mahilig na ako magluto para sa pangmaramihan. Pagkatapos, nagsipag-professional na sila, pumunta na sila abroad. Ngayon, kami na lang ng mag-asawa, pati anak namin nung umalis na. Mahilig pa rin ako magluto. Kaya nagka-concentrate ako sa gustong kainin ng asawa ko. Ano-ano po yun? He loves to eat steak, for example. And so I have my own special marinade. Kung i-assign ko sa maid na tuturuan ko, malalaman niya, hindi pwedeng magdaya ako doon. Pwede niyo i-share sa amin po yung marinade na yan? No. Okay, secret. I understand the feeling. Ako minsan ganyan, kunin mo na alahas ko, wag lang recipes ko. Ganyan ako. Pero ma'am, meron daw kayong household manual. Yes. Yung po pwede po humingi ng kopya, no? Yes. Naku, napakalaking tulong galing kay Senator Miriam. Nandun po nakalagay lahat ng dapat na gawaing bahay ng kasambahay. Masyado kasi akong organisado na tao. Kaya kako, bawat 2 o 3 taon, nagpapalit ako ng katulong dahil napupunta sila sa abroad o nag-aasawa sila. Ay di pare-pareho palagi ang lecture mo. I call that the orientation seminar. Mag-seminar nga tayo. Ngayon, kako, sa halip na magsalita na para akong profesor sa UP, isulat ko na lang lahat. Ginawa ko ng libro at yan ang tinatawag na household manual sa amin. Tapos pinatranslate ko into Tagalog. Kaya pagdating ng mga bagong katulong, may nagbabasa isa sa kanila. Pahingi naman po yan, ma'am, with your autograph. Yes. Alam ko po yan kasi ang mami ko napagod sa kakatrain. Oo. Napagod po. After a while, sabi niya, bahala na kayo, basta huwag masunog yung bahay. Nakakapagod din po. Naku, ma'am, if you give me that, that's my best Christmas gift. That's right. Perfect. Ma'am, meron din po bang part sa inyo na kikay, yung medyo vain? O wala, for example, kung payagan ako ng asawa ko, gusto ko sana magpakalbo dahil hirapan ako. Bawat interview, kailangan pupunta pa ako sa parlor. Natutorture talaga ako. Sa Senado po, kailangan din. Miski Tapos paano? may makeup pa. Kaya hirap na hirap ako sa buhay. Dapat, ma'am. Ang hirap talaga maging babae. Ma'am, alam niyo po, ang isa pang parang kilala sa inyo ay ang ganda ng inyong legs. Hindi ba? Ang legs ni ma'am, nakasilip na ako, ha? Kasi po ako legs challenged ako, eh. Nung nakapila po kayo sa legs, nasa ibang asset ako kay Lord. Yan po yung kinokolekta ko habang kayo naman nakasalon ang buong buo. Napakaganda po. Kumusta naman po ang pag-aalaga ninyo sa... Ma'am, you should have your own. Somebody that lives with you or goes to you every morning na kahit tulog pa kayo, mini-makeup pa na kayo. Paggising, tapos na, hair na lang. Dapat po ganun. Ang dati kong gawain ay pagising ko, naglalakad ako papuntang simbahan. Nagsisimba ako araw-araw noon. Kaya lang ngayon, pro-RH ako, kontra yan ng mga paring katoliko. Kaya hindi na lang ako nagsisimba. Mga birth control. Baka nagagalit sila sa akin. Sa tingin ko naman, binigyan naman tayo ng kalayaan ng konsyensya, yun ang sinusunod ko. Nag-aaral din ako ng theology. Nakalagay doon na kung ano man ang sugo o ang utos ng simbahan, mas nanaig pa rin, mas mauna pa rin ang konsyensya ng tao. Basta, it is an informed conscience. Yun bang pinag-aralan muna, hindi na kursunada mo lang nagkonsensya ka. So, anyway, I used to go to church very early in the morning. Then I would return to my house. I have a house office and I have a house gym. Dapat po talaga, hindi lang utak ang laging in-exercise. Talagang pati po katawan, ano? Oo. It really... Kaya nung binabastos ako ng isang abogado na gusto lang mapatalibise noon sa impeachment trial. Sino po ito? Sino po ito? Ang sabi naman sa akin si Senator Jinggoy, sabi niya, nagaganyan yung isang tao, parang iniinsulto ka. Hindi ko man napansin, although magkaharap lang kami. Nang napansin ko yon, ginalaw ko muna ang katawan ko, tiningnan ko, are all my muscles and my bones moving? Eh, mukhang 100% fit, kaya lumapit na ako, nanghahamon ka. Sabi niya, paalis na nga ako eh.
Ma'am, ayaw pong nakaganon. Sinabihan ko siya, nanghamon ka ba? Sabi niya, paalis na nga ako eh. Tsaka chinek niyo muna. Maluwag ba ngayon ang mga... Tapos, ano ba to? Tapos ginanyan ko na yung kamay ko. Ba, naka-ready na yung... Pag nakaganyan ka, ganyanin mo bigla. Ayan, yan palang ibig sabihin ng kung gusto mo maging senadora, kailangan marunong ka mag-martial arts. Bukas na bukas din, ma'am, mag-aaral ako ng martial arts. Kumusta naman po kayo bilang kumare? Do you still have time to catch up with friends? And... Oh, yes. Kaya lang, sa kanila, tinatanggap nila ako hindi bilang isang public figure or senador ako. Ang tunay na kaibigan, tatanggapin ka maski anong nangyari sa iyo. Sumikat ka man, may nangyari sa buhay mong masama, nagdumadaan ka sa kalungkutan, dyan pa rin ang kaibigan mo. Sa English, kung iniiwanan mo ang tao, nakikipagkaibigan ka lang dahil mayaman siya o poderoso siya, may kapangyarihan siya. Yun ang natawag na fair weather friend. Pag magandang panahon, kaibigan ka. Yes. Pag masama, hindi na sila makikita. Ayaw ko yung fair weather friend. I'm a very, very loyal friend. Kaya, maski sa politika, intindi yan ng mga politiko. Opo. Pag nakipagkaibigan ako, habang buhay na yon. Kung may kasalanan ka at wala na akong maitulong bilang isang abogada, tangkapin natin ang parusa ng batas. Parang yun ang attitude ko. So, I still keep in touch with my old friends. Pero kung minsan taon ang dadaan, hindi ko man sila mababati, pero nakakaintindi sila pag nagkita na naman kami. Parang kahapon lang kayo That's nagkasama. right. Yes. Ma'am, since we are so the same, we are both loyal friends. May I be your friend? Can I be your friend? Of course. Certainly. Don't worry, I'm very loyal and decent. Ma'am, paano po ang bonding ninyo? Pag kunyari you get to catch up with your old girlfriends. Mahal na mahal ko sila, pati yung old boyfriends ko. But I would go and kiss them, kiss their wives, kiss their kids, and then I will tell their wives, alam mo, we were very close when we were students. Kasi nung panahon namin, wala pang sex noon. Pakainin ka lang ng lalaki, boyfriend mo na yun. Manood lang ng sine. That's right. Dansa, uwi ng alas 9 ng gabi. That's right. That's what we did. Ano po ang pinaka-unforgettable and cherished moments niyo po with your family, ma'am? In all the years you've been a mother and a wife. Pag kumain kami kung gabi, kasi I insisted na kailangan, maski hiwalay kami at busy kami pare-pareho sa aming mga ginagawa, kailangan pag gabi kasama kami. And the conversation was scintillating because we always made fun of the day's events or even of each other. For example, mahilig kasi akong i-challenge ang aking mga anak o aking pamilya. Halimbawa, one time, I said to my two children, I asked them the basic question in philosophy, the most difficult question to answer in philosophy. Why is there something instead of nothing? Yan yung mga nakakasira ng ulo. As I said, boys, why is there something instead of nothing? Bakit meron tayong mundo? Bakit meron tayong universe? Bakit hindi pwedeng wala na lang lahat? That's the question in philosophy. Nang narinig yan ng mga anak ko, isa sa UP, isa sa Ateneo, narinig niya, tumayo na lang sila, tumalis. Sabi siguro, I just want dinner, mother. Yes, we're walking out on you, ma'am. Anyway, mga kapatid, alam po nating ibang level ang galing ni Senator Miriam sa pagbibitaw ng pick-up lines. Pero, nako, sa aming pagbabalik, maganda na po kayo sa mga baon na pick-up lines ni Senadora. Mapapasabak din po ako sa batuhan ng pick-up lines. Hindi po ako magaling dito pero tatry ko po. Tutok lang po dito sa Sharon kasama mga kapatid. Sa mga hater, kay Sharon at yung pamilya niya, ganito ang unang linya. Para kang summer. Bakit? Bakit? Dahil wala kang class. Pag umahanga sa kanyang katapangan,
Ako naman po, Senator, ang hihingi ng inyong words of wisdom para po sa aming mga manonood, lalo na po sa mga kababaihan na naghahanap ng tapang at lakas na baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Sa Biblia, nakalagay, tinanong ng mga apostoles niya ang Panginoong Jesus, anong pinakamahalaga na batas na dapat sundin ng bawat tao? Sabi niya, una, mahalin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo, buong pag-isip mo, buong puso mo. Love God with all your heart and all your mind and all your soul. And the second is, love your neighbor as yourself. Doon natin makikita ang kahulugan ng buhay natin. Linagay pala tayo dito, hindi para sa yumaman tayo o makapangyarihan tayo o maganda tayo, kung hindi para makatulong tayo sa kapwa. Yun ang sinusubukan gawin ni Kumari Sharon at yun ang dapat ninyo sundin sa bawat kabuhayan ninyo. Bawat landas ng bawat isa dito, isipin mo, mayroon palang rason mo bakit linagay ako dito. Kailangan pala magtulong ako. Ngayon, kung hindi pa ako makapagtulong sa iba, tulungan ko muna ang sarili ko. Kaya all that you need is to believe in yourself. Maniwala ka. True. Lalo na yung mga bashers at haters, imbis na yan ang ginagawa ninyo, Bayaan mo love yung mga- thy neighbor. Bayaan mo yung mga naninira dahil talagang hindi mawala yan. Sa theology, yun ang sinasabi na problem of evil. Walang sagot doon. Bakit ibang tao ganon? That's the problem of evil. Ngayon, huwag mo nang pansinin iyon. Basta meron tayong Panginoon na babantay sa atin lahat. Pati buhok mong nahuhulog, alam niya. Kaya ano pa kaya hala hindi kayo. niya alam? So, just take strength. Kumuha ka ng lakas ng loob mo, may Panginoon. Kaya dapat meron kang kausa sa labas ng sarili mo. Hindi lang yung sarili mong kapakanan ang iniisip mo. Kung hindi, gusto ko sana makatulong ako sa karamihan. Kaya ako, inaaway ko ang sa tingin ko mga kurap o kaya mambobola dahil sa tingin ko, dahil ako'y abogada, tinulungan ako makagraduate sa College of Law at maging abogada para maging boses ako ng mga inapi na hindi nila kaya magtanggol ng sarili. Kaya ganun din ang dapat gawin ng bawat tao, maniwala sa Panginoon, anuman ang idea natin ng Panginoon, at huwag tayong mag-away-away tungkol sa relihiyon. Dapat yan, nagmamahalan lang tayo, pero galit tayo sa mga problema ng katiwalian sa ating pamumuhay. We must be angry. We must engage in righteous indignation against evil in the world. And I see corruption as evil. Kaya, ang lahat ng kababaihan, dapat maniwala kang maganda ka. Bakit? Ano bang kagandahan? Siguro lang yan sa pagpanood mo, kaya maganda ka, sexy ka, may dunong ka naman, hindi ka naman gaga. Maski sino magsabi ng katiwalian, alam mo na hindi totoo yon. Believe ka sa sarili mo. Kaya gawin mo lang ang landas mo at sundin mo maski ano pang mangyari. Ma'am, isa na lang pong tanong. Ang problema po kasi talaga sa Pilipinas, kahirapan. Yes. Kaya sa mga nag-guest ko po dito, mga regular na tao, yan po ang lagi. Meron po akong mga nag-guest na gumagawa ng paraan na magkaroon ng hanap buhay. Yes. Yun po yung very admirable. Meron naman po talagang ang feeling nila ay wala silang pag-asa. Ang lagi ko pong sinasabi ay, there is totally no excuse for you not to move forward. Kumbaga, kung gugustuhin, may paraan, hindi ba? Ma'am, kung nasa inyo po lahat ng kapangyarihan ng Presidente, buong Senado, ng lower house, lahat po, at you had the power to cure poverty in the country, what would you tell our kababayans? If I had the power to alleviate poverty, Yes, ma'am. unang-una, importante ang edukasyon. Marunong ka man, kung hindi ka nakapag-eskwela, walang nagturo sa iyo, mahirapan ka. Kaya igalang natin ang ating mga public school teachers. Halimbawa, Yes, ma'am. malaking paghanga ko sa kanila. Dahil nagaling lang kami sa mahirap. At malaking utang na loob ko sa mga public school teachers ko dahil tinuruan nila ako ng tama. At pangalawa, pagkatapos ng edukasyon, importante na if you don't succeed, try again. Kung hindi ka nagtagumpay, talagang kasama sa buhay iyan. If you have stumbled, pick yourself up and go on. Talagang ganun ang buhay. If at first you don't succeed, try again. Magagampanan talaga natin yan. Sigurado kung aabot talaga, hantong talaga tayo sa malinis na palaktakbo ng ating gobyerno, hindi lang sa ngayon. Basta sa darating na panahon, abot din tayo doon, basta meron tayong resolve.
Kasi sinasabi na bawat tao sa loob niya, sa loob ng dibdib niya, meron siya nung apoy ng Panginoon. We are carriers of the divine flame inside us. Kaya hanapin mo lang yan, nandyan yan sa loob mo. Pasiglain mo yan, kaya mo, maski ano. Ngayon magpasalamat ako. Opo, ma'am. Everybody has a gift. Yan, sinabi rin ng Senadora yan. Magpapasalamat ako kay Miss Sharon dahil paalis na ako. Maraming salamat, Sharon, na pinakitaan mo ako ng kahit konting pagtingin. Naku naman! Aba, teka naman, Senador. May isa pa akong pick-up line for you, ma'am eh. Alright. Kayo po ba yung nag-a-announce kung may bagyo o tsunami na parating? Bakit? Kasi po ang alam ko, kayo po ang pag-asa. Oh! Maraming salamat po sa ating super senadora. Isa po kayong inspirasyon sa aming lahat. Hindi lang sa mga babae, sa aming lahat po. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. At Nico, sabi ni Senadora, tatakbo ako. Okay. Pag-iisipan ko yan ng seryoso. Ma'am, you don't know how much your presence here means to me. Only God knows and only God will return to you the goodness that you have shown. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Mga kapatid, ipinakita ni Senator Miriam na sa kanilang paninindigan nagsisimula ang pagbabago ng buhay ng bundong kinabibilangan. Sa paninindigan po, lalo po na lang na pinapatapang ang Pinay. At Pinoy, di lang Pinay. Ikaw, kapatid, anong paninindigan mo? Ano ang babaguhin mo? Ako po si Sharon, kasama po si Senator Miriam. Kasama niyo kami, kapatid.